tinanggap ang kapayapaan na galing sa Diyos, nakalimutan bumalik. Hindi sapat na naibigay sa iyo ang peace of mind, napagkat ang kaaway sa labas, hindi ka iiwalayan yan. Yung kaaway na nagsabi sa iyo magpapaya ka sa pag-aaral, ay babalik at babalik sa iyo yan. Hindi ka matututo. Naintindihan mo, Jason? Patuloy kang bumalik dito, at yung mga tao na naging way para makarating ka dito, pasalamatan mo at gawin mong kapatid sa Panginoon. Amen! Amen! Okay na, Jason? Malinaw na? Tama na yung draft na yan, mahabag ka sa iyong sarili at sa mga magulang mo. Higit sa lahat, mahiya ka sa Diyos. Problema? Isa lang. Dili ka. Ang future ay hawak na Diyos. Kung gusto niyong malaman ang future niyo, magpasaklolo na kayo sa Diyos ngayon pa lang. Amen! Walang tao nakakaalam ng future. Tanging Diyos lamang. At meron din siyang pinagkatiwalaan na maihayag ang future. Yan ay napaka mahiwaga kung bakit may mga taong nakakaalam din ng bukas. Pagkat karunungan din ng Diyos ang ginagamit. Tanging Diyos lamang ang may hawak ng future ng tao. Kaya ikaw, isang lalaking matipuno at isang lalaking mayroong isang salita, tandaan mo, alamin mo ang future. Unang step, alamin mo kung sino si Jesus. Amen! Si Jesus ang lahat ng kasagutan sa iyong mga tinatanong about the future. Napagkat ang future ay hawak ni Jesus. Amen! Amen! Isang magandang buhay ang nais ng Diyos sa iyo. Magiging isang lalaking meron kang, kapag lumakad ka, ihabulin ka ng tingin ng chicks. Sapagkat kayang-kaya mong dalhin ang sarili mo. Tandaan mo ito. Kapag dala mo ang sarili mo, dapat unang-unang nakikita sa iyo ay si Jesus bago ang sarili mo. Amen! Ang sagot dito, inihayag ni Jesus na ikaw ay magiging isang lalaking matipuno pa, sabat ngayon ay matipuno ka na, papatipunuin ka pa ng Diyos at dadalhin mo ang dito mo makikita. Parang sa inyo, mabait naman siyang anak, mabait siyang anak, kaya lamang reklamador. Meron na nito, binigyan na noon. Reklamador, di man masyado mabibig, pero andito sa loob, kung sa babaeng gitero, no? Simple lang ang pagiging gitero niya, tinatanim niya sa puso niya. Makinig kayo! Di niyo ba alam na ang Diyos kayang-kayang lambingin? Kung may kailangan ka, sa Diyos ka humingi. Amen! Sa Diyos kayo humingi. Masasabihin ng Diyos, anak, sobra-sobra na yan, ha? Tama na. Makinig. Lahat kayo'y mahal ng Diyos. Ano ba ang nirereklamo nyo? Siya 4 subjects. Magkano ang isang subject? Anong course mo, Jason? Marketing. Anong school? UCC. Okay. Kung mo sabihin, easy lang ang tuition sa UCC. Pero yung panahon mong nasasayang, di mo ba pinanginayangan? Ilang buwan o isang SEM, 4. Uulitin mo yan sa next SEM. Di nyo ba alam na bawat pagpitik ng orasan na relo ng orasan ay napakahalaga?
Hindi nyo na yung may babalik yan. Tuloy-tuloy yan. Patayin mo yung relo. Oo, mamamatay. Pero hindi man matitigil ang ikot ng mundo. Ngayon ay linggo, bukas ay Lunes, hanggang linggo ulit. Tuloy-tuloy yan. Ang iyan ngayon, 2010. Hindi babalik sa 2009 yan. Babalik yan. Dire-dire sa 2011. Sino ang nawalan? Kayo. Kaya magpakatalino kayo. Ang lahat ng bagay ay nasa tamang panahon. Eh, ito na ang tamang panahon na narito kayo na tinawag kayo ng Diyos dito. Amen. Kaya huwag niyo tatanggihan. Ulitin ko ha. Isa lang. Ikaw, huwag ka namang magpaka-akala mo ha. O, yung 5 dun, walang boyfriend yun. Isa sa kanila, di ba? Gusto mo? O, tingin ka sa 5. Alam ko ha, may crush ka dyan. Sige. Kala mo, malilihim mo sa akin yan? Hindi! Ang Espiritu ng Diyos dito, walang maililihim. O, di ba? 5 yan. Wala siyang crush. Tingnan niyo sa mga darating na araw. Sa 5 yan, mayroon lalabas na crush niya. Ulitin ko. Ang sinasabi ng Diyos, maaaring hindi ngayon, pero yun ay darating. Isa sa 5 yan, magiging crush. Amen.